Psalms 99. The Lord is King, let the nations tremble. He sits on his throne between the cherubim. Let the whole earth quake. The Lord sits in his majesty in Jerusalem, exalted above all the nations. Let them praise your great and awesome name. Your name is holy. Mighty King, lover of justice, you have established fairness. You have acted with justice and righteousness throughout Israel. Exalt the Lord our God. Bow low before his feet, for he is holy. Moses and Aaron were among his priests. Samuel also called on his name. They cried to the Lord for help, and he answered them. He spoke to Israel from the pillar of cloud, and they followed the laws and decrees he gave them. Our Lord our God, you answered them. You were a forgiving God to them, but you punished them when they went wrong. Exalt the Lord our God, and worship at his holy mountain in Jerusalem, for the Lord our God is holy. Amen. Tunay na ang God natin is holy. And today, as we worship ang ating Panginoon, hayaan natin na patuloy nating ibigay ang ating mga sarili sa Kanya. As we worship today ang ating Panginoon, hayaan natin na patuloy nating ibigay ang ating mga puso sa ating Panginoon. Kaya po, patuloy nating i-ask ang presence ng Panginoon, patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon today, and we will worship our God. Hallelujah. Praise you, Lord. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. As we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who've strayed so far. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. As we worship you, let all this joy that fills our hearts bring hunger and hope to those who've strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and the broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we
of Jesus and His blood that proved His love for all. As we worship You, may all the lost and broken come. May they hear Your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration, and stand in reverent awe. Show Your majesty and glory, let Your anointing fall. As we declare Your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of Your salvation fill each heart, we pray. As we bow in adoration and stand in reverent awe. Show Your majesty and glory, let Your anointing fall. As we declare Your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of Your salvation fill each heart, we pray. As we bow in adoration and stand in reverent awe. Show Your majesty and glory, let Your anointing fall. As we declare Your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of Your salvation fill each heart, we pray. As we bow in adoration and stand in reverent awe. Show Your majesty and glory, let Your anointing fall. As we declare Your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of Your salvation fill each heart, we pray. As we worship You, as we worship You, as we worship Yes, God. Pinupuring ka namin, O God, sa umagang ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ipuin ang puso ng bawat isa sa amin as we worship You. Nawa ay patuloy, Panginoon, na maibigay namin ang aming best today, Panginoon. And patuloy naming isik, Panginoon, ang inyong presence. Patuloy naming isik ang inyong face, Panginoon. Let Your anointing fall on each and every one of us, Panginoon. Upang, Panginoon, kami ay makagawa, kami ay makaawit according sa inyong will, Panginoon. Kami ay makaawit na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy na mapangiti ka namin diyan, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. Kaya, Panginoon, heto ang bawat isa sa amin. Ready our hearts, ready our minds, Panginoon, sa iyong gagawin sa umagang ito, sa inyong isasabihin sa bawat isa. Ito, Panginoon, ang aming prayer, ito ang aming papuri, kaya, Panginoon, patuloy naming ibinibigay ang aming worship, ang aming papuri sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Praise God. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon?
Amen. Ang lahat ng handa ay sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise Him. At patuloy nating ibigay ang ating heart, ang ating papuri, ang ating the best na worship sa ating God. Hallelujah! Praise! Praise the Lord! Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come. Let's sing, come. Come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. The kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We see your spirit moving. We burn with holy fire, glory. We see you all the earth. You said eternity in my heart, so I'll live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We see your spirit moving. We burn with holy fire, glory. We see to all the earth. You said eternity in my
So I live for you, for you. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. You set eternity in my heart, so I live for you, Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, We'll take our place in history. We'll shout the awesome love from here to eternity. To eternity. to eternity. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise, hallelujah, Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Ikaw ay awesome na God, Panginoon. Ikaw ay isang great God. Isang mabuting God, Panginoon. And today, pinipili namin, Panginoon, na Ikaw ang aming worship, Panginoon. At sa pang-araw-araw, Panginoon, ng aming pamumuhay, O God, ay patuloy naming pipiliin, Panginoon, ay Ikaw, O God. Hallelujah. We will choose, Panginoon, to surrender our lives. We will choose, Panginoon, to give our lives. We will choose, Panginoon, na ibigay ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Sapagkat, O God, ang buhay na ito ay buhay na nagmumula sa inyo. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na patuloy naming ibigay yung worship namin sa aming great King, sa aming tunay na Diyos na karapat-dapat ng lahat ng papuri. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise you, God. I could stand outside your gates and never enter in. I could let this moment pass and go my way again. I could just keep silent and hold from you my praise, or I could give my heart away. I could stand outside your gates and never enter in. I could let this moment pass and go my way again. I could just keep silent and hold from you my praise, or I could give my heart away. I choose to worship. I
won't let this moment pass. I choose to
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Familiar po ba kayo kay Aesop sa kanyang kwento? Kasi si Aesop po ay kilala bilang creator of fables. Nagagawa siya ng mga fables. At hanggang ngayon pinag-aaralan sa history si Aesop. At siya yung isang super smart na alipin noong ancient Greece. At sumikat siya yung kanyang mga sinulat at yung kanyang mga kwento. One time, si Aesop po ay inutusan ng kanyang amo na si Xanthus. At sabi ni Xanthus sa kanya, Aesop, gusto kong maghanda ka ng pinakamasarap at absolute best na pagkain para sa feast natin. Ito kinakailangan yung ihahanda mo, magre-represent talaga kung gaano kaganda ang buhay natin, kung gaano kasaya at kung gaano ka buti ng ating sitwasyon ngayon. Kaya si Aesop, dali-daling tumakbo sa palengke at ang binili niya para ihanda ay dila ng baka. Yan, tapos niluto niya to ng iba't ibang style. Yung appetizer, gawa sa dila. Yung main course, gawa sa dila. Yung dessert, gawa pa rin sa dila. Kaya sila sa party, puro dila yung kinakain nila. Siyempre, nagtaka yung mga guest at tinanong siya ni Xanthus. Sabi sa kanya, bakit puro dila yung inihanda mo? Ang sagot ni Aesop, Boss, wala na pong mas gaganda pa sa dila. Ito yung pinaka nagko-connect sa mga tao. Ito yung channel ng truth. Ginagamit to para mag-express ng love, ng praise, at wala nang tatalo pa sa dila. Sabi ni Xanthus, sige, okay. Kinabukasan, si Xanthus meron namang paparusahan. Sabi ni Xanthus kay Aesop, since magaling ka, ngayon naman, ang i-prepare mo ay yung pinakapangit, pinaka-worst kind of food sa buong mundo. Pumunta ulit si Aesop sa palengke. Kita niyo si Aesop kahit sa totoong buhay, sa buhay niya, very poetic siya. Pinapakita niya yung gusto niyang message kahit sa mga desisyon niya sa buhay. Pag uwi niya galing palengke, ang dala niya ay dila ulit ng baka. At sabi ni Xanthus, bakit dila na naman yung dala mo? Nakakasawa naman yun. Pero ang sagot ni Aesop, kasi boss, wala ring masasama pa sa dila. Ito yung nagpapasimula ng gulo at drama. Ito yung nagkakalat ng chismis, ng fake news, at sumisira ng relationships, ng friendship, at ng family. Kung may the best na bagay sa mundo, yan ay yung dila. Pero kung may worst na bagay din sa mundo, yan din ay ang dila. Ang dila po natin ay isa lang. Meron po ba ditong dalawang dila? Talagang tayo po, naturally, isa lang po ang dila natin. Pero it has the power to give life and power to kill. Di ba? Dahil lang sa mga maling salita, ilan na bang mga kingdoms ang bumagsak? Dahil sa mga maling salita, ilang pamilya na ba ang nawasak? May kakayanan ang dila nating mag-heal ng broken heart. Pero kaya rin itong makasugat ng sobrang lalim na pwede mong dalhin forever. Kaya nga sabi sa ating Bible, sa Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Sabi diyan, puno ng buhay ang ating dila or tagadurog ng spirit. Ano, yung nag-iisang dila mong yan, ano ang impact niyan sa buhay ng mga tao sa paligid mo? Ito yung question na kinakailangan natin sagutin today. Kung ganito pala ka-powerful, ang ating mga dila, ang ating mga words, ang ating mga bibig,
Ano kaya ang mas madalas na lumalabas dito? Buhay or kamatayan? Today po, ating i-evaluate ang ating mga sarili. Real talk lang, church. Ano po? Kasi kung titingnan natin, ang dami sa atin. Di ba? Minsan tayo, ang galing-galing natin pag nasa harap ng ibang tao. Ang bait-bait nating makipag-usap. Ang galing-galing nating mag-create ng magagandang words. Kaya-kaya nating i-explain ng mga Bible verses. Kaya-kaya nating pati Greek and Hebrew, alam na natin kasi laging kasama sa preaching. At ang dami nating mga theological jargons na alam. Kaya nating makipag-debate, kaya nating i-defend ang faith natin. Pero how about sa bahay natin? Sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa ating mga magulang, sa mga taong pinaka-close sa atin, ganon din ba tayo kagaling magsalita? Ganon din ba tayo ka-effective? Kung si Jesus nga ang tunay na hari ng buhay natin, it shouldn't just show kapag may hawak lang tayong mic sa stage. It shouldn't just show kapag nasa harap lang tayo ng mga churchmates natin. Dapat nakikita rin to sa pinaka-random na usapan, pinaka-simpleng text, pinaka-simpleng mga usapan lang dyan sa tabi-tabi. Sa simpleng, kumain ka na ba? Kamusta ka? Okay ka lang ba, kapatid? Nire-reveal ba ng buhay mo kung ano ang lumalabas sa bibig mo? Bago tayo magpakalalim sa salita ng Diyos, mga kapatid, let us all stand po at ating pong sabay-sabay na basahin po ang pinaka-heart ng ating message for today na mababasa po natin sa Proverbs 18:21. Sabay-sabay po nating basahin. Go. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Mga kapatid, sa araw na ito, i-evaluate natin ang ating tongue, hindi ang tongue ng ating kapatid. Paano tayo makipag-usap sa iba? Tayo ba ay pinagmumulan ng life or ng death? Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we ask for your guidance for today. And we open up our hearts and ourselves, O God, for you, O God, upang ikaw ang mapapurihan, ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong grace, O God, at patuloy kang mangusap sa amin, O God. We pray, O God, na equip mo po kami, Panginoon, at patuloy mo kaming gawing ready, Panginoon, upang maging tunay na blessing sa mga tao, sa mga paligid namin. Salamat po sa iyo pong papurit pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. Church, kung totoong may life and death sa ating mga dila, sa ating pananalita, di kinakailangan palang alam natin talaga kung paano gamitin ang ating mga dila. Kasi madalas, ang dila natin, ang kumokontrol ay hindi ang ating isip, kundi ang ating emosyon. We really need to learn how to use it right. Gamitin natin ng tama ang ating mga dila. And as followers of Jesus, if there's life and death in our tongue, dapat ang lumalabas sa ating mga bibig ay life. Sabihin nyo nga, speak life. Kinakailangan life ang naririnig at nararamdaman ng mga tao sa paligid natin whenever we speak. Amen? Ilang weeks na po nating pinag-aaralan or dinidiscuss itong kingdom culture. Na-realize natin na God should be our top priority. Siya lang ang dapat na nakaupo sa trono ng ating mga puso. Na-realize din natin or itinuro sa atin, we were reminded how God molds our hearts from the inside out. Na dapat from inside, lumalabas sa ating aksyon, sa ating mga buhay, kung sino talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Isang heart na fully dependent sa Kanya, pusong may compassion, pusong matapang mag-stand out no matter the cost. Pero today, we'll look at another area kung saan lumalabas yung mga totoong laman ng puso natin, and that is our mouth. Yung ating mga bibig, yung ating mga pananalita. Kasi sa tunay, malalaman mo kung ano ang nasa puso ng isang tao kapag narinig mo na siyang magsalita.
lalo na kapag in the height of emotions, lalo na kapag ka nagkagulatan, ano nga ba ang nasa puso? Di ba kapag ang isang tao ito, lagi ang kanyang sinasabi, ito ang gusto niyang pag-usapan, ito ang laging gusto niyang pagkwentuhan, ang topic na gusto niya ay ganito, ibig sabihin yun ang laman ng kanyang puso. Sabi po sa Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ang bibig natin, palaging sinasabi ay kung ano yung laging nasa puso natin. And this is very self-explanatory. Kung ano ang laman ng puso, siyang aagos palagi sa ating pananalita. Siyang lalabas lagi sa ating bibig. Kahit anong pigil mo, laging ang lalabas ay kung ano ang nasa puso natin. That's why it is very important that we protect and feed our hearts with the Word of God. Amen? Kinakailangan protektahan natin ang puso natin gamit ang salita ng Diyos. Pupunuin natin ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, ang lalabas sa ating mga bibig ay laging salita and principles of the Word of God. Hindi lang po tuwing Sunday lalabas yung good words sa ating mga bibig, kundi lahat ng salitang bibitawan natin ay magiging angkop sa salita ng Diyos from Monday hanggang Saturday din. Amen? Hindi tuwing Sunday, naku, magpapanggap na naman ako sa Sunday, bait-baitan, magandang magsalita, maayos makipag-usap, pero pagka Monday hanggang Saturday pala, iba yung ating mga ugali. The book of James, yung mismong kapatid po ni Jesus Christ ang nagsulat, si James po, siya po ay nagbigay sa atin ng 3 massive truths tungkol sa ating mga dila. At unang-una, ang power ng ating dila, the power of our tongue. Ang ating mga dila ay powerful. Sabihin nyo nga, powerful. Bawat sabihin natin, nandyan na yan at hindi mo na maaalis. At ang impact niyan ay hindi mo na mababago. Sabi po ng James 3:3-6, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Ito yung examples na binigay ni James. 3, kabayo, barko, at apoy. Yung liit ng metal, yung bit po na tinatawag na nilalagay po sa mga bibig ng mga kabayo, ng mga baka, para kontrolin ang animals, yun po yun. Isang maliit na baka lang na nilalagay sa bibig ng kabayo or sa ilong ng kabayo, kaya nang kontrolin ang buong kabayo kahit ang lakas-lakas nila at talagang maaari mo na silang dalhin kahit saan. Yung maliit na manibela o rudder ng isang barko, ito yung nagdidikta kung saan pupunta ang laki-laki ng ship, ang lakas-lakas ng hangin, pero isang ikot lang, isang paling lang ng manibela ng barko, kaya nitong itwist ang buong course ng travel ng isang malaking barko. Ang isang maliit na apoy, kayang-kaya nitong tupukin ang isang malaking forest. Ganon ang dila natin. Ganon ang pananalita natin. Akala natin wala tong power, ang liit-liit lang. Pero isang salita lang, isang word lang minsan, ang laki na ng impact sa mga tao sa paligid natin. Ganon din tayo, church. Di ba? Yung dila natin, ito yung may pinakamalaking say sa magiging direksyon ng buhay natin at buhay ng mga nakakarinig sa atin. Minsan, isa lang salita mo pero nasira na ang buong buhay mo. Minsan, isa lang mali, sana hindi yun ang sinabi ko, sana hindi yun ang aking binitawang linya.
kung iba lang sanang word ang nagamit ko, sana okay ang lahat. Di ba? Nag-i-interview, yung word mo, kinakailangan. Yung magiging work mo, nakadepende sa sasabihin mo. Yung iyong authority, yung iyong magiging image sa ibang mga tao, nakasalalay sa bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig. Ang Greek word po ng tongue, doon po sa ating binasang verse, ay glossa. Sabihin nyo nga, glossa. Yan. And literally po, ang meaning niyan ay isang maliit na organ sa bibig. Pero ginagamit din po ang word na glossa para i-describe ang language, ang pananalita, ang nation, ang isang nation, at ang glossa po, pero literally ang meaning niya ay isang muscle sa loob ng bibig. Maliit na muscle sa loob ng bibig. And as we continue reading the verse, yung word na the whole course of one's life, yung binasa natin, the whole course of one's life, ang Greek word po na ginamit dyan sa verse 6 ay trokon tes genosios. Trokon tes genosios. From the root form na trokos tes genosios. At ang literal meaning po niya ay the will of existence. Ibig sabihin, ito yung Tagalog na gulong ng buhay. Na para kino-compare ang buhay sa isang gulong. At i-imagine natin, kapag nasunog yung isang gulong ng isang sasakyan, hindi lang yung gulong na yun ang apektado, yung buong sasakyan, buong kalakihan ng sasakyan. Ang isang truck na tumatakbo sa kalsada, kapag yan ay nasiraan ng isang gulong, hindi yan magtutuloy ng takbo. Kinakailangan niyang tumigil at ayusin ang isang gulong. At yung gulong na yun ang magdadala sa destination ng sasakyang yun. Kapag nasira ang isang gulong, the entire momentum is gone. Ganon katindi ang ating dila. Hindi lang isang conversation ang sinisira nito. It has the power to burn down the entire trajectory of one's life. Di ba? Akala mo okay na ang daloy ng buhay, biglang may nasabi lang na isa, biglang isang sabi lang ng isang tao, parang nawawalan ka na ng gana, nawawala na ng momentum, ayaw mo nang ituloy. Or dahil lang sa mga maling salita na naririnig natin ng isang tao nagkakaroon ng trauma. Isang salita lang kaya nitong mag-start ng family feud na umaabot ng years, di ba? May nasabi lang itong isa sa kamag-anak, kumalat na yung beef, yung lamat, umabot na ng 10 years, 20 years. Di ba? Dala-dala na ng buong pamilya yun sa manloob. Isang salita lang, kayang sirain ang trust na binibuild mo for a decade. Isang salita, kayang itrauma yung anak mo, yung asawa mo, yung kaibigan mo, katrabaho mo, employees mo, to the point na hindi na nila makakalimutan yung salitang binitawan mo forever. Pero on the flip side, isang salita rin lang, kaya nitong bigyan ng hope ang taong reading sumuko na. Yung isang taong pabitaw na, salita lang din pala ang makakatulong sa kanya. Isang sentence lang, kaya nitong buhayin ulit ang pusong pagod na. May totoong power ang dila natin. Hindi lang ito just to hype up something. It's reality. May power ang salita mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may power ka. Yan. Gamitin natin yung dila natin powerfully sa tamang pamamaraan. Kaya the big question ay, kung ganito ka-powerful ang dila natin, paano na lang kung hahayaan natin ang dila natin to just run wild? Kung ang dila natin hindi natin kontrolado, hahayaan natin sabihin kahit anong gusto nating sabihin, anong mangyayari sa atin? And this will lead us to the next point na tinuturo sa atin ni James. Kapag tuloy po nating babasahin yung ating text po sa James, makikita natin yung paradox of the tongue. Sabi po sa James 3 verses 9 to 12, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters,
Can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Yan yung sabi ni James. Di ba parang kung ating babasahin, ang laking sampal nito, isang malaking katotohanan na kinakailangan nating ma-realize na tayo pala minsan or madalas ay nagpapanggap lamang na tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng ating mga salita. Huwag tayong magtago sa mga magbubuting salita na nilikha lang natin and it's not genuinely coming from our hearts. Pag Sunday, grabe tayo maka-worship. No, praise the Lord and I live to worship you. Di ba? So natin sabihin lahat ng magagandang salita sa Panginoon. Kumakanta tayo with feelings, may iyak pa, nagpapasalamat sa Lord. Pero pagdating ng Lunes, pagdating ng Martes, and the rest of the week, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong pagsasalita? Pag uwi mo sa bahay, ang nangyayari, yung praise naging mura na, naging galit na, naging bitterness na, naging toxic na ng mga salita. Nangiinsulto na tayo, nananakit tayo ng damdamin. Ang sabi po ni James, this should not be. Hindi dapat ganon ang mangyari. Ang isang source of water, hindi pwedeng maglabas ng parehong fresh at maalat na tubig at the same time. Kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, what will come out of your mouth, of your lips, kapag ikaw ay nagsalita ay salita ng Diyos. Amen? Puro kabutihan, puro principles ni Jesus Christ. Hindi kinakailangan merong chapter and verses lagi, but you can really hear yung prinsipyo ng ating Panginoong Jesus whenever we speak. Amen? Ang puno ng mangga, hindi pwedeng mamunga ng santol. Hindi pwedeng ang ating, kumbaga ang puno ay i-expect mong sometimes may santol ding lalabas, okay lang yun. Hindi. Kung ikaw ay tunay na mangga, mangga ang lalabas sa'yo. Simple logic lang. Kung ano ang klase ng puno, yun din ang bunga. Lagi natin yan naririnig. Kung anong klase, kung ano yung root mo, kung ano yung tunay na nangyayari sa iyong puso, siyang lalabas na fruit sa iyong pananalita. Amen? Sa ating buhay. At dito talaga lumalabas kung gaano ka-transparent ang Word of God sa atin. Kasi let's be honest, maging totoo po tayo. Ang daling mag-sound holy kapag nasa labas tayo, kapag nasa church tayo. Amen? Ang daling magpanggap. Ang daling magkunwari. Minsan nga hindi tayo okay, pero dadaanin na lang natin sa mga praise the Lord, di ba? Or kakanta na lang ako, or makikitunog, Kristiyano na lang din ako. But you know inside your heart na hindi ka okay. Kasi madaling magpanggap. Amen? Kabisado natin ang mga Bible verses. Theologically sound tayo, alam natin ang mga words na pwede nating gamitin para makapag-produce ng impressive na mga words para sa mga nakikinig sa atin. Pero pagdating sa ating mga tahanan, sa mga taong pinakamalapit sa iyo, bakit parang ang hirap sabihin ng mga basic things, di ba? Alam natin kung paano explain even mga Greek words, or alam natin kung paano explain ang mga theological na mga words, or alam natin ang mga word of God. Lagi natin sinasabi, ang hirap-hirap bigkasin, nakakalito minsan i-explain, pero alam natin. Pero bakit sa bahay, yung simpleng I love you, hindi natin masabi? Bakit yung simpleng thank you, ang hirap-hirap sabihin? Bakit yung pagsusorry parang ang hirap-hirap ibigay? Di ba? Bakit yung mga simpleng words we fail to speak out at sabihin sa mga taong kasama natin at mas malalapit sa atin? Kung transform na talaga yung puso natin para kay Christ, hindi lang to evident sa galing nating mag-preach or mag-share. Sometimes kasi, nasasabi lang natin na malago na tong Kristiyano kasi nag-exhort, ang galing niya magsalita, ang galing niya mag-explain ng Bible verse, pero hindi. Ang tunay na kalaguan ay makikita sa pag-ibig mo, even sa simplest na usapan na meron ka. Kahit sa mga bagay ng pakikipag-exchange mo lang ng mga biruan sa kaklase mo, sa mga katrabaho mo, kahit sa mga simpleng pagkamusta or yung intentional na gusto mong sabihin sa mga tao sa paligid mo,
doon magre-reflect ang tunay na kalaguan natin. Amen? Kasi kahit sinong matalino ay kayang mag-explain ng Bible, pero hindi lahat ng matalino ay kayang manatiling nagmamahal sa kanyang pananalita. Amen? Nakikita to kung paano tayo magmahal through our most casual conversations. Sabi po sa Matthew 12:34, "You brood of vipers," kayo mga ulupong, mga ahas. Sinong tinatawag dito ni Jesus ng ahas? Ang mga Pharisees. "How can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of." Yung mga Pharisees po, nakausap dito ni Jesus, sila yung sobrang gagaling sa Bible, sila yung sobrang tatalino pagdating sa Word of God kasi talagang nag-aral sila. Umattend sila sa synagogue. Sinaulo nila talaga ang lahat ng batas, alam nila sa ulo nila, ang lahat ng mga customary ng Israel, simula ancient Israelites hanggang sa present nila, talagang alam nila, even tupi ng damit, alam nila yan at sinusunod nila. At pagdating sa pag-explain ng Word of God, sobrang gagaling nila. Memorize nila ang rules, pero ang bibig nila, puro toxic ang lumalabas. Puro hate, puro judgment. Di ba? Minsan, may mga Kristiyano maririnig tayo, Word of God naman ang sinasabi. Bible naman ang ine-explain, pero bakit ang bigat ng nararamdaman ko? Di ba? Minsan, ikaw, akala mo Word of God lang. Babasahin ko lang sa inyo to. Sabi sa Bible, ganito, yung pala ginagamit mo lang. Wine-weaponize lang natin ng Word of God para masunod ang gusto natin. Di ba? Hindi sapat na Word of God lang. Although, wag niyo pong i-take yun na mali. Word of God is the foundation. Kinakailangan natin ng Word of God. Pero kahit anong sabi mo sa ulo mo at explain mo ng Word of God, kung hindi yan nagmumula sa puso at hindi nagre-reflect sa ating mga buhay, hindi ito magte-take effect sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Amen? Huwag nating i-weaponize. Huwag nating gamitin ang Word of God para lang masunod tayo. The Word of God is something na kinakailangan natin para tayong lahat ay mag-yield at mag-surrender sa ating Panginoon. Kaya minsan may mga Christian, nakikinig ka, Word of God naman ang ine-explain. Pero bakit ganun? Ang bigat, ang sakit, hindi ko maramdaman ang love. Maaring i-check natin. Kung ikaw ay ganung tao na ginagamit mo ang Word of God pero hindi nila maramdaman ang pag-ibig, kinakailangan nating i-check at i-re-evaluate ang ating mga sarili. Amen? Bakit kasi? Ang nasa puso nila, yung mga taong ganon, ang mga Pharisees, ang nasa puso nila ay iba sa sinasabi nila. Hindi enough na marami lang tayong alam sa Bible. Amen? Pero kung hindi mo inaalam ang Bible at puro bait lang din ang iyong pinangahawakan, that's dangerous din. Kaya kinakailangan there's balance sa ating pagkakaalam sa Word of God at sa pag-a-apply natin ng Word of God sa ating mga sarili. Amen? Kinakailangan it will pierce through our spirit, our emotion, our whole being, nang sa gayon kumilos sa ating buhay ang salita ng Diyos. Kailangan alive ang Word of God sa puso natin. Alive ba ang Word of God sa puso mo? Or alive lang ang Word of God dito? Or alive lang ang Word of God tuwing Sunday? Nakakalimutan natin sa the rest of the week. Diba? Para maging life-giving din yung lumalabas sa ating mga bibig, kinakailangan punong-puno ng life, which is the Word of God, ang ating mga puso. Pinupuno mo ba ang puso mo ng Word of God? How is your relationship with Jesus Christ? How is your relationship with your Creator? Hindi lang head knowledge ang kinakailangan natin. Kinakailangan, chine-check din natin ang ating hearts. Diba? Kasi sometimes, nagiging ano na lang natin to, pang pamalit, pang costume lang, para magmukha akong mabait, mag-aaral ako ng salita ng Diyos, dadamihan ko ang mga salitang gusto kong sabihin na magaganda, pero
hindi pala okay ang ating heart. And this brings us to the third truth. Ano ba talagang ultimate purpose kung bakit tayo nagsasalita? Kinakailangan alam natin ang purpose ng ating mga dila. Anong layunin? Kaya hindi pwedeng magsasalita lang tayo na magsasalita nang wala tayong intensyon. Hindi pwedeng lalabas ng salita sa ating mga bibig nang walang kontrol, nang walang purpose. Sabi niya nga, purpose. Sabi po sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sa Greek word po na ginamit po doon sa unwholesome, ang Greek word po ay sapros. Sabi niyo nga po, sapros. Ito yung word na ginagamit for rotten fruits. Kapag ka bulok na or overripe na ang isang prutas na maganda sa labas, pero pagka ginayat mo sa loob, bulok na pala. Di ba may mga ganun? Minsan ang mangga, okay na okay pagbukas mo, bulok pala sa loob. So sapros yung word na yon. Or ang isang isda na okay tingnan, pero pag nilapitan mo, maaamoy mo, toxic na or bulok na or mabaho na pala. At yun yung mga salitang kinakailangan nating i-drop. Mga salitang kinakailangan na nating pananalita or pamamaraan ng pananalita na kinakailangan na nating tigilan. Dapat matuto tayong magsalita genuinely with truth and love. Hindi tayo pwedeng manatiling nagpapanggap lamang lagi. On the other hand, yung pong word na building up, ang word po na ginamit ay oikodomen. Sabi niya nga, oikodomen. Ayan pong isang term na yan ay ginagamit po sa construction. Kapag po ang usapan ay pagbibuild, ang word na ginagamit talaga ay yung oikodomen. Brick by brick until the house is strong and safe. So yung lumalabas sa bibig natin, dapat para tayong architect na ang ginagawa natin as we speak out the word of God, as we speak out the words from our heart, intentional tayo that this will build a beautiful life. Kinakailangan itong sasabihin ko ay makakapag-build at hindi siya wrecking ball or isang pangdurog na sisirain lamang ang buhay ng ibang tao. We need to make sure that the words that are coming out of our mouth are words na makakapagbuo at hindi makakapagtibag. Words na makakapag-strengthen at hindi makakapagpahina ng iba. And bilang mga Kristiyano, dito tayo tinawag ng Panginoon. Ito ang ating responsibility. Yung word naman po na benefit na nabasa po natin doon, at the end of the verse, ang Greek po na ginamit ay karin. Sabi niyo, karin. At ito po yung word na ang pinanggalingan ay yung charis, which is grace. At ito po ang ibig sabihin din nito ay benefit or grace or to edify. Dapat every time we speak, nag-i-impart tayo ng grace sa kausap natin. Tuwing nagsasalita tayo, ang very purpose natin ay ma-edify ang mga tao sa paligid natin. Did you know that Jesus, siya mismo na ating hari, ginamit niya ang mga bawat salita specifically to give life. Specifically para magbigay ng buhay. Nung nilikha niya ang universe, ang sinabi lang ng ating God, let there be light. At nagkaroon ng liwanag. And the rest, ang ginamit lang ng ating God ay salita para magkaroon ng life. May mga may sakit na lumalapit kay Jesus. Madalas ang ginagawa niya lang ay hindi niya kinakailangang hawakan. Hindi niya laging kinakailangang may gawin. Minsan, sasabihin lang niya, magsasalita lang siya at healed na agad yung mga may sakit. And remember po, si Lazarus, 4 days na, 4 na araw nang patay si Lazarus. Si Jesus hindi nagpanik. Tumayo lang siya sa harap ng libingan at sumigaw, Lazarus, come out. At isang patay ang bumangon, lumakad, at muling nabuhay. Ang bibig ng king natin, ang labi, ang lips ng ating king, ay literally life-giving. Kung si Jesus na ating hari,
ay ganun at tayo, kliniklaim natin na tayo ay citizens of His kingdom, hindi ba dapat ganun din ang DNA ng mga salita natin? Does this mean we need to sugarcoat everything? Kung ganun ba ang sinasabi, dapat bang pabulaklakin lagi natin ang ating mga sinasabi kahit na toxic na yung tao or mali na yung ginagawa? Ihahay pa rin natin? Hindi po. Speaking life doesn't mean we fake the truth. Bilang mga Kristiyano, hindi natin kinakailangan na nabaguhin ang katotohanan para lang magmukhang mabait. Hindi po yun ang sinasabi sa atin. Bilang mga Kristiyano, ang ibig sabihin lang po nito, kahit mahirap yung kinakailangang sabihin, we say it with love. Sabihin natin kung kinakailangan sabihin. Ang goal natin is to heal, not to hurt, to build, and not to destroy. I-try po natin gawin ito araw-araw, mga kapatid. Before you speak sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, yung mga malalapit na tao sa atin, kahit sa mga taong naka-offend sa atin, bakit hindi natin muna tanungin ang ating mga sarili? Yung sasabihin ko ba ay magbibigay buhay o kamatayan? Ang words ko ba ay makakabuild or makakasira? Mag-heal ba ito or it will just add more damage sa mga tao sa paligid natin? Minsan kasi kulang na tayo sa pag-evaluate ng ating mga sarili. Kailangan lagi nating i-prioritize whenever we speak. Unahin nating isipin na makapag-build tayo ng ating kapwa. Kasi minsan ang daling magsalita, muscle yan eh. At minsan muscle memory na yung automatic, di ba? Boom, boom, sabi-sabi. At minsan pag nagugulat tayo, and whenever we are on the hype of the emotions natin, we are too emotional, we are too happy, we're too sad, we're too angry, hindi na natin alam, hindi na natin napapag-isipan ng ating mga nasasabi. Danas na danas ko po ito bilang isang batang matabil ang bibig. Di ba? Nung maliit ako, lagi na lang akong inaaway ng mga kapatid ko dahil lahat, yung sabi-sabi, tapos biglang akong iiyak sa dulo. Kunwari kawawa ako. Di ba? Parang gano'n. Pero, as we grow old in Christ, as we grow our faith in Christ, grow deeper in the Word of God, kinakailangan matutunan din nating kontrolin ang ating mga dila. May kapangyarihan ng dila natin. It dictates the direction of one's life and even your life. Kasi kung hindi natin iingatan yung mga opportunities, nasisira. Yung authority, yung power na sana papakinggan tayo ng mga tao, wala na kasi hindi na pala tayo pwedeng pagkatiwalaan. Parang maliit yan na spark, na isang maliit na apoy lamang, pero pag nasimulan mong ilapat yan sa lahat, nasimulan mo yung pakawalan, malaking apoy ang pwedeng hindi mo na mapigil, hindi mo na makontrol at maraming damage ang magagawa. Sana hindi na tayo yung mga Kristiyano na we praise God on Sundays, pero the rest of the week, puro mura, toxicity, galit, at kabigatan ng kalooban ang lumalabas sa ating mga bibig. Kung gusto nating maging tunay na mga blessing, sana maging genuine ang pag-ibig natin. Maging genuine tayong Kristiyano, hindi lamang sa isipan, kundi sa ating mga pananalita. Kasi our mouth, our tongue, our words are powerful. May purpose ang dila natin. Hindi para makadamage, kundi para makabuild. Hindi para mang-toxify, di ba? Kundi para mag-impart ng grace. Alam niyo ba, according po sa physics, every word daw po na sinasabi natin, it turns into a sound wave. At naglalakbay siya sa hangin. At ang mga scientists po, sinasabi nila na
hindi actually nagdi-disappear completely yung tunog. Humihina lang siya, unti-unti, hanggang hindi na ma-detect ng human ear. Pero yung energy of that wave, nandyan lang siya sa air. Nandyan lang siya nagta-travel. Parang light na nagtra-travel tuloy-tuloy. At ganun din daw po ang sound waves. Hindi na lang natin naririnig yung mga sinabi natin from the past, pero nandyan lang yan. It forever lingers in the universe. Nag-i-stay talaga ang ating mga words. Naglilinger at nagmamark. At sabi po ng neuroscience, kapag nakakarinig pala tayo ng harsh, angry, at negative words, yung ating utak ay nagre-release ng agad-agad ng cortisol. Ito yung stress hormone. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, ang nangyayari daw, ina-alter ng mga bad hormones na ito, yung physical structure ng ating brain. Pinapatay nito yung mga cells na nag-handle ng logic at emotional regulation. Literal na pumapatay talaga. Kaya po yung ibang mga dumaan sa trauma, yung ibang mga dumaan sa mga mabibigat na problema, pagka naapektuhan yung kanilang brain, naapektuhan na rin ang emotion, hindi na tama, hindi na nare-regulate ng tama kung paano i-process ang mga bagay, nagkakaproblema kung paano makipag-interact sa iba. Kasi nga, yun yung nagiging cause ng mga maling pananalita. Minsan sa atin, lumaki tayo ng ang sasakit ng mga naririnig. Lumaki tayo ng ang sasama ng mga salitang laging ibinabato sa atin. And sometimes, akala natin normal na yun. And sometimes, yung mga salitang yun, mga kasinungalingan, yun yung inaalaw natin na maging inner voice natin. At ang nangyayari tayo din, yun na din yung lumalabas sa ating mga bibig. That's why it is very important that we process ourselves. We process kung paano tayo mag-isip, magsalita, kung bakit ganito tayo mag-process ng mga bagay-bagay, ano yung pinagdaanan natin noon. Dahil kung hindi natin mauunawaan, maya-maya yung pananalita natin, mali na rin sa iba. Pero kung titingnan natin on the flip side, kapag nakakarinig tayo, explanation din po ito ng neuroscience, ng words of love, affirmations, encouragement, ang brain naman natin ay nagre-release ng oxytocin at dopamine, the healing and bonding hormones. At ang ginagawa nito, nire-repair nito ang utak natin at nagbibigay ng peace. Science na mismo po ang nagpapatunay nung binasa natin kanina, nung pinag-aaralan natin na may buhay at kamatayan talaga sa ating mga dila. Minsan hindi natin na naiisip, basta masabi ko na lang, pwede naman ako mag-sorry. Pwede naman akong bumawi, bibigyan ko na lang ng regalo. Bibigyan ko na lang, babawiin ko na lang, ilalabas ko, kakain kami. Pero hindi eh. Lahat ng ating mga salita na nasabi, na bigkas, ay nandyan na. Hindi na yan basta-basta nagdi-disappear in thin air. Nag-iiwan siya ng physical at emotional na marka sa taong nakakarinig. Yung masakit na sinabi mo sa anak mo 10 years ago, nung galit na galit ka at hindi mo na-control, baka hanggang ngayon yun pa rin ang sound wave na nag-e-echo sa kanyang isip. Every time na nagda-doubt siya sa kanyang sarili, yung sinabi mo noon yun pa rin ang naririnig niya. Na wala kang mararating, bobo ka, mahina ka, kasi hindi mo lang na-control ang bibig mo. Yung pang-iinsulto na nabitawan mo sa asawa mo, sa kamag-anak mo, naka-record yun sa sistema nila. Minsan, nakalimutan mo na yung sinabi mo, pero yung mga nakarinig, dala-dala pa rin yung sugat. Sana maisip po natin yun, na kinakailangan pala nating mag-ingat. Yung simpleng, I'm so proud of you din naman, baka hindi natin alam yun pala ang kinakailangan marinig ng ating mga kaibigan, na pagod na pala sa buhay. Baka yung mismong salita na kamusta ka, kaya mo yan, andito lang ako. Yung mga simpleng mga pagkamusta, yung pala yung bubuhay sa kanilang puso na sumusuko na. Baka yun na yung lifesaver
na kinakailangan nilang marinig. Ganon ka-permanent ang impact ng salita. It doesn't fade away. It stays in the heart of your child, your husband, your wife, your friend, your office mate. We are literally shaping the souls of the people around us through the breath of our mouths. Kaya mga kapatid, church, anong klaseng waves ang iniiwan mo sa mga taong kausap mo everyday? Maging maingat po tayo. Maging pagpapala po tayo. Nawa ang ating mga labi ay maging daluyan ng buhay at hindi ng kamatayan. Kung i-review mo yung mga words na binitawan mo this week, sa bahay, sa office, yung sinend mo sa messenger, kung titingnan mo ngayon yung mga sinend mo na mga messages, yung mga comments sa section about sa politics, yung mga nagulat ka lang pero nabigkas mo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, nitong nakaraan, did they bring life or death? Bumuo ba or gumiba ang mga salita? Kung si Lord ang magre-review ng bawat salitang lalabas sa bibig mo starting tomorrow, magiging masaya kaya siya? Mapapangiti kaya natin ang Panginoon? Mga kapatid, huwag nating hayaang tayo ang sisira or gigiba ng mga puso at isipan ng mga tao sa ating mga paligid. At kung ikaw ay isang tao na nahihirapan, kasi you always hear these words na parang normal na lang na people label me as this. You can come to the Word of God at makinig sa sinasabi ng Diyos kung sino ka. You are forgiven, you are loved, you are precious, at meron ka magandang future sa Kanya. May we also take this opportunity, para mag-reflect kung tayo ay nakapagsalita ng hindi tama sa mga taong mahal natin, hindi natin sinasadya, lumapit tayo at sabihan natin siya. Kahit after ng gawain, kahit i-message mo kung wala dito. Dahil yung mga salitang huling sinabi mo sa Kanya, it will matter. Sometimes mahirap nang bawiin, pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. It can heal. It can build. Kaya tayo ay maging kasangkapan ng Panginoon para bumuo. Tayo po'y manalangin. Father God, we come to you humbly with our hearts, O God, fully surrendered. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita ay meron kaming hope. We take refuge in your word, O God. We draw peace from your word, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa tuwing kami nalulungkot, nahihirapan, nasasaktan, merong salita mo, O God, na pwede naming malapitan, O God. But Lord, sa mga tao sa paligid namin, Panginoon, maaaring hindi laging available sa kanila ang Word of God because they don't seek it. But Lord, nawa kami, Panginoon, ang maging first page of the gospel that they will read, O God. That whenever we open our mouths, O God, and speak, ang maririnig nila, Panginoon, ay ang iyong pag-ibig, ang iyong grace, ang iyong mercy, O God. Lord, ayaw namin, O God, na dahil sa aming mga pananalita ay, Lord, masisira ang aming mga pamilya. Ayaw namin, Panginoon, na dahil sa aming pananalita, Panginoon, ay may mga taong mawawala, Panginoon, sa iyo. Ayaw namin, Panginoon, na dahil sa aming pananalita, Panginoon, ay may mga taong habang buhay pa lang may pain na dadalhin sa kanila, O God. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, upang maging source ng healing sa mga taong nasasaktan at nahihirapan. Nawa, Panginoon, ang aming mga pananalita ay maging source ng encouragement for other people, O God, to continue on serving you, O God. Nawa, Panginoon, kami ay magpagmula ng buhay, O God. Salamat, Panginoon,
From now on, we will be responsible, O God, with how we speak. Mag-iisip kami. Magiging intentional, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming family, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ay patuloy po na ma-discover kanila sa aming buhay at sa aming pananalita. Lord, salamat po. At sa tuwing kinakailangan naming sabihin ng truth, O God, bigyan mo kami ng courage kahit mahirap, kahit masakit, O God, kahit mabigat. Turuan mo kami, O God, to always speak out the truth with love. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila at iniaalay namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Sa iyo po ang aming pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bago po tayo mag-prepare, some of us po ay naka-prepare na yung ating mga tithes and offering. But before we give our tithes, our offering, and yung ating pong building fund, let us slow down. Take a moment to think first about how much we're going to give. And think of why we are giving. Alam niyo po, kung minsan, ang pagbibigay po can become something na automatically na natin ginagawa or simply part of our routine. Tumatanggap tayo ng provision from God. Nagsiset aside tayo ng para sa Kanya. Naghahanda tayo ng offering at pagkatapos nagbibigay tayo. Pero ngayong umaga po, let's pause for a moment and ask ourselves, ano ba talaga ang ibig sabihin ng ating pagbibigay? Sabi po sa Psalms 116:12, it asks, "What shall I return to the Lord for all His goodness to me?" Napakaganda po ng tanong na ito. Because when we really stop and think about it, ang dami pong bagay sa ating buhay na hindi po kayang tumbasan ng kahit na anong halaga. There are prayers God answered. There are doors na inopen niya para sa atin. There are times na pinrotect niya tayo from things we never even saw. And there are seasons na na-survive natin na hindi talaga natin alam kung paano tayo mag-get through. Ang goodness po ng God ay hindi lang natin makikita sa mga bagay na natatanggap po natin. Pwede rin natin makita ang goodness niya sa katotohanan that He stayed. When we were confused, when we're tired, nung mga times that we don't understand what He was doing, nandyan siya at nananatili siya. That's why sa atin pong pagbibigay ngayong araw na ito, hindi po ito dapat magsimula sa laman ng ating mga wallet or ng ating mga bulsa. It should begin with remembering. Remembering who God is and what He has done. And that everything we have ultimately comes from Him. Sabi po sa Deuteronomy 8:18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Kung minsan po, we look at what we have and say, I work hard for this. Ako to. And yes, we did work hard. We sacrificed. We stayed late and we did what we had to do. Pero isipin po ulit natin, sino ba yung nagbigay sa atin ng strength to work? Who gave us the ability and the opportunity? Walang iba po kundi ang God. Kaya when we set aside what belongs to God sa pamamagitan po ng ating tithes, let us remind ourselves that we're not simply losing a portion of what we earned, but we're acknowledging the one who gave us the ability to earn it in the first place. Kaya nga po sinasabi sa atin ng Bible, ang tungkol sa pagdadala ng first and the best sa God. Kasi ito po yung act of putting Him first. Not because ito'y kailangan ng God, but because our hearts need to remember who our source is. And of course, beyond what we set aside sa pamamagitan po ng ating tithes, ang offering naman po ay nagbibigay sa atin ng opportunity na makapag-respond sa God's goodness with a willing heart. Hindi lang po ito basta nagbibigay tayo dahil sabi sa atin magbigay tayo. It becomes our personal expression of gratitude and worship and our way of entrusting God sa Kanya pong mga ipinagkaloob sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7,
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Alam niyo po, God is not only looking at what is placed in our offering basket. He looks at the heart behind the giving. Remember the story po ng widow sa Mark 12. Nagbigay siya ng 2 small coins. Sa mata po ng iba, marahil napakaliit lang po at wala itong halaga. But Jesus noticed her. He wasn't looking at the size ng kanyang ibinigay, but Jesus saw the heart behind it. And that is where our faith becomes real. Not when we have everything we need, but when we learn to trust God, kahit na hindi po natin alam or hindi pa natin na-figure out ang lahat. Sabi po ni Randy Alcorn, God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. And let this thought be a challenge to each of us. Kapag po ba binigyan tayo ng God ng marami pang opportunities, gagamitin po ba natin ito sa tama? Kapag po ba binigyan na tayo ng mas maraming resources, maaalala po ba natin kung kanino ito nagmula? At kapag binigyan po ba niya tayo ng mas maraming influence, will we use it to bless someone else? Kasi po, ang blessing ng God ay hindi dapat natatapos sa atin. Kaya naman po, yung ating building fund ay atin din pong sinasagawa. Let us not see po ang pagbibigay sa ating building fund as simply pera na mapupunta sa construction ng ating bagong building, pagbili ng mga bagong upuan, bagong gamit. But let us see it as helping prepare a place where ministry can happen, where more people can be discipled, where more children can learn God's word, and where more lives can encounter Jesus Christ. Sabi po sa 1 Chronicle 29:14, everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Let us remember, ang ating pong tithe is an act of putting God first. Our offering is an expression of a willing and grateful heart, and our building fund is a way of participating in what God is building beyond ourselves. Magkakaiba pong expression, but one heart behind them, trusting God with what He has entrusted to us. So before we give today, let's take a moment na alalahanin po ang lahat ng mga pagkakataon that God has been faithful to us. And maybe our giving today can simply be our answer doon po sa tanong sa Psalms 116:12. Lord, what can I return to you for all your goodness to me? Of course, wala po tayong kayang i-repay sa God. We never could. But we can respond with gratitude, obedience, generosity, and worship. We can allow what we give to become a reflection of what God has already done sa ating mga buhay. So church, as we give our tithes, our offering, and our building fund, let's not just give something from our hands. Let's give from a heart that remembers God's goodness and faithfulness. Tayo po ay magbigay. My God, all I desire.
Sige po, let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po na ito na kami makapagbigay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. We acknowledge, O Lord, na ang mga natatanggap po namin ay nagmula lahat sa iyo. Ang mga bagay po na meron kami, Panginoon, ay galing lahat sa iyo. Kaya, Panginoon, let our tithes, our offering, and our building fund, Panginoon, na ibinigay na ito, Panginoon, ay magbigay ng glory sa iyo, makatuwa sa iyo, Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ito dahil ito, Panginoon, ay mula sa aming mga puso. Panginoon, ang mga salaping po ito ay magamit lamang sa ikaluluwalhati mo sa na marami pong Panginoong mga tao ang makarinig na iyong mga salita. Let this help our church, Panginoon, na may pahayag ang iyong mga salita. Salamat po, O Lord, ng marami. Give knowledge and wisdom, Panginoon, sa maghahawak ng mga salaping ito. Panginoon, ikaw lamang po palagi ang mataas. We give you all the glory, all the thanksgiving, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Inanyayahan po dito sa unahan ang mga bata po, ang mga babies, para po maipanalangin. Sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 16, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Kids, gusto ng God na kayo ay mag-shine sa pamamagitan ng pagiging kind, honest, and helpful and obedient. Hayaan natin na makita sa inyong buhay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Tayo po manalangin. Heavenly Father, thank you po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga bata na nandito, O God. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay na patuloy ninyo silang pinagpapala. Dalangin namin sa inyo, O Diyos, ang kanila pong mga buhay ay patuloy na pasiglahin po, Panginoon, sa kabila ng kanilang kabataan, O God. Dalangin po namin ang mga salita na naririnig nila, Panginoon, sa bawat linggo, sa pagpunta nila dito sa iglesia, O God. Patuloy itong magrema sa kanilang puso, Panginoon. Hindi po nila ito makalimutan. Maisapamuhay po nila ito, Panginoon. At madala rin po, Panginoon, sa labas na kanilang na ginagalawan. Makilala sa bawat batang ito, Panginoon, ang paghahari po ninyo at ang pag-ibig na nasa kanila, O God, ay maibahagi din po nila sa iba, sa kanilang mga kaibigan, kaklase, sa kanilang pamilya, Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga magulang ng mga batang ito, O God. Napatuloy niyo po kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay masubaybayan hanggang sa paglaki. Mabigyan po namin sila ng sapat na lahat ng kanilang pangangailangan. Dalangin po namin na kami bigyan niyo ng karunungan upang patuloy po namin silang maturuan, O God, ayon sa inyong naisin, ayon sa inyong kalooban. Dalangin din po namin sa inyo, O Diyos, ang mga teachers na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, upang sila'y magturo sa mga batang ito. Dalangin po namin na sila'y maging magandang ehemplo, Panginoon, magandang halimbawa, Panginoon, sa mga batang ito. Ang bawat salita, Panginoon, na mamumutawi sa mga teachers po, Panginoon, ay patuloy na maging kalakasan ng mga batang ito. Patuloy niyo pong bigyan ng katalinuhan, patuloy niyo pong bigyan ng mahabang pasensya at pangunawa, lalong higit, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa inyo ay maramdaman ng mga batang ito, O God. Dalangin din po namin, O Diyos, sa mga batang ito sa kanilang pag-aaral, na patuloy na kaya magbigay sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Huwag niyo po silang pagkukulangin, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Palusugin niyo sila, Panginoon, at patuloy na makita ang inyong kagandahan loob, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Wala po kami magagawa kundi, Panginoon, ang kayo aming papurihan dahil kay Diyos na patuloy na gumagabay sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri, ang pagdakila, ang pagluwalhati.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mangingibang bansa, si Brother Michael po. Atin pong ipagpe-pray po ng buong congregation. Ang ating kapatid na ito ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. At siya po ay alam nating lahat na channel of blessing po siya. Lalo na po sa ministry na ipinagkalob sa kanya ng God yung sa transportation. So, Brad, saan nga ang punta mo ngayon? Sa Turkey. Sa Turkey po. So, mga kapatid, sama-sama po nating ipag-pray ang ating kapatid sa kailan ang alis mo, Brad? Maya-maya. Mamaya na pala. Sige, ating hingin ang gabay ng God. Hallelujah. Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin at ganun din sa aming kapatid na si Brother Michael at sa kanyang family, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagbibigay po sa kanya ninyo ng trabaho na maayos, maganda at nagiging channel of blessing ang kanilang buong family, Panginoon. Kami nabe-bless sa buhay nila, Panginoon. Salamat sapagkat mayroon kayong ipinadala sa amin ng mga kapatid na tulad nila, ng kanilang family, na willing, Panginoon, mag-serve sa inyo at tumulong din sa mga kapatiran na sa kanilang ministry na inihanda po ninyo para sa kanila, Panginoon. Lord, kung paano po ninyo siya iniingatan sa kanyang mga previous na pag-alis, Panginoon, ganun din po, Panginoon, ang aming hinihiling na pag-iingat po ninyo sa kanya, Panginoon, lahat ng kanyang sasakyan, mula sa pag-alis niya mamaya, Panginoon, dito sa lugar na ito, hanggang sa kanyang pagsakay ng eroplano, hanggang sa workplace po niya, ang inyong pakikipisan, Panginoon, ang Santong Espiritu ang sumakanya, ang inyong protection, Panginoon, ang inyong pagpapala, lahat ng blessing, physical na kalakasan, at sa trabaho po niya ay maging excellent palalo siya, Panginoon. At Lord God, ang kanyang family na maiiwan, ay inyo po silang i-comfort at ipoprotect din, Panginoon. Laging iingatan, Panginoon, at pagpapalain, O God. At silang lahat na buong family ay patuloy na maglilingkod sa iyo at makikita silang magandang halimbawa ng iglesyang ito na sila ay ginagamit po ninyo, mga humble servants, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa kanyang travel, Panginoon, at lahat ng biyaya at pagpapala na patuloy na inihahanda mo para sa kanya ay matanggap po ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Ito lamang po ang dalangin namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Si Jesus Christ ang ating Master. Amen. Kaya bilang mga servants niya, nararapat lamang na patuloy nating i-obey ang sinasabi ng ating Master. Kaya patuloy nating i-lift ang ating mga voice, ang ating mga praises sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin siya. Praise the Lord! Hallelujah! Worship to
Opo, Panginoon, ikaw at ikaw lang ang aming pupurihin sa buong buhay namin. Ang mga bagay dito sa daigdig, Panginoon, ay matatapos. Mawawala sila, Panginoon, pero magpapatuloy ka pa rin kaming nagpupuri sa iyo hanggang dyan sa kalangitan. Hindi namin ititigil, Panginoon, ang pagluwalhati sa iyong banal na pangalan sapagkat ikaw at ikaw lang ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri ng iyong mga anak. Buong buhay namin, Panginoon, ay ini-o-offer namin sa iyo. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya ang pagmamahal din namin, Panginoon, para sa iyo ay nag-uumapaw. Hindi man ito makapantay sa pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ngunit nais namin sabihin sa iyo, Panginoon, hindi man sapat ang lahat ng awitin namin, hindi man sapat ang lahat ng mga papuri namin sa iyo sa umagang ito. Isang bagay ang sigurado kami, Panginoon. Ikaw at ikaw lang ang magiging prioridad at mapapapurihan sa buhay namin ito. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory of God. We praise you, Heavenly Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. At Panginoon, kasama ng pagsuko ng aming mga buhay sa iyo, sinusuko din namin sa iyo ang aming mga dila. Hayaan niyo, Panginoon, na ang lahat na lamang ng lalabas dito, yung nakapagbibigay papuri sa iyo. Yung nakakapagpalakas sa aming mga kapatid. Yung nakakapagpaintindi sa kanila ng pagmamahal na meron kami sa isa't isa. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang buong buhay namin. Alam namin na love mo kami, pinili mo kami, ikaw ang nagpapalakas sa amin. At sa dilang ito, Panginoon, ang nais namin, ikaw pa rin ang mapapapurihan at nadakilain. Maipapadama din namin, Panginoon, yung blessing na natanggap namin sa iyo. Magiging blessing kami sa iba sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa aming mga bibig. At dakilang Diyos, nalangin po namin na pagpalain mo po ang iyong anak na ginamit sa umagang ito. Patuloy mo bigyan siya ng anointing. Patuloy mo, Panginoong, pag-alabi ng kanyang paglilingkod sa iyo at itulot mo, Panginoon, na ma-bless siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At hindi lamang, Panginoon, si Pastor John ang pagpapalain mo, kundi lahat ng mga anak mo na tumayo dito sa unahan, mga anak mo na nagpagamit sa iyo, Panginoon, para sa pagtuturo sa mga bata, mga anak mo na nag-welcome sa kapatiran, mga anak mo na nag-exhort, nag-pray. Heavenly Father, i-bless mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. At pakita mo sa kanila, Panginoon, na lahat ng mga ginagawa nila ay hindi maaaksaya sapagkat ginawa nila ito para sa iyo. Pati sa iyong mga anak, Panginoon, na nagbigay, pati sa iyong mga anak na tunay ngang nagbigay ng papuri sa iyo, nagbigay ng kanilang mga offerings, tithes nila, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, tuparin mo ang lahat ng mga pangako mo sa kanila. Kami na yung mga anak na nagsi-attend sa umagang ito, Panginoon, inaasahan din namin, O Diyos, na hindi lamang kami napagpala sa preaching, na pagpala sa mga papuri naming awitan sa iyo, Panginoon, kundi na magiging pagpapala din kami, Panginoon, paglabas namin sa sanktuaryo na ito. Purihin ka sa buhay ng iyong mga anak, sambahin ka, aming Diyos. Mga kapatid, ito yung oras para kausapin mo ang Panginoon at anuman ang heart's desire mo, ilapit mo yan sa Kanya sapagkat siya'y nakikinig. Taas natin na mataas ang ating mga kamay. Church, may the good Lord bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you, both from this day forth and forevermore. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say,
Ngayon po ang oras para tayo ay makipagkamayan, kamustahan sa ating mga kapatid. Kaya po lapitan po natin ang bawat isa, wag po nating hayaan na hindi natin makamayan ang ating mga kapatid.